Hello, magandang hapon. Kanina may nakachat ako, nagtatanong kung paano daw ang procedure ng pag-uwi. And then sabi ko sa kanya, in-explain ko, and then ni-request niya, sabi niya, i-block mo na lang kuya, at least may experience ka. It might be different pag uuwi na kayo kung ibang date na naman, pero at least kung halimbawa, hindi naman siguro mag-iiba, may basis kayo kung paano uuwi. Para sa amin, nung umuwi kami nung August 10, August 8, ang flight namin galing sa Russia, ito ang mga sinunod namin na procedure, which is bago kami umuwi, 3 days before kami uuwi, ang una naming ginawa is nag-sign in kami sa www.balikpinas.ph, and then dun pag nag-login ka doon, nandun yung mga sasagutin mo yung of course pangalan, number ng passport, lahat-lahat, and then address mo yun sa Pilipinas, and then may tatanungin doon kung yun bang address mo na nilagay mo sa Pilipinas o kaya probinsya mo, doon ka ba uuwi after your quarantine. Sasagutin mo yon. So kung doon ka din uuwi sa talagang nilagay mong address mo sa Pilipinas, doon ka uuwi, yun din ang ilagay mo. Pero kagaya ko, I am from Isabela, taga Isabela ako, pero doon ako magkwa-quarantine doon ako didiretso sa Vizcaya, kaya inanseran ko yon. Then pag naanseran mo lahat yon, i-click mo lang. Then pag na-click, i-guide ka naman ng form. Pag na-click mo, then ang lalabas, of course, ganyan ang lalabas, health pass, then success. Ito yung sasabihin, success, tapos may QR code ka na dyan, may number na ng QR code mo, may pangalan ka na dyan, and then sa next page, nandun yung mga email address mo, nandun lahat, then yung pag-uwi mo, kasi i-fill up mo dun, of course, bago ka mag-fill up, alam mo na kung kailan ka uuwi kasi may ticket ka na. So nandun, balikpinas.ph, yun yung QR code, kakailanganin yan. And then yung uuwian mo sa Pinas, yung address mo sa Pinas, nandyan na lahat, lalabas yan. Pwedeng hindi mo ipaprint, dahil pag tinanong dito sa Pilipinas yan, pwede nilang dun sa email mo, kasi sasagutin ka ng email pag nag-fill up ka dyan sa balikpinas.ph. Yun lang kailangan. And then kung saan magagamit ito, tatanungin ito din pagpasok mo sa immigration. So, tatanungin nila, do you have the QR code? Then ipakita mo lang, titignan nila, kasi do hindi nila maintindihan dito sa Russia, yung iba, kasi English nga, basta makita lang nila na may QR code, then pasado na. And then of course, ang hahanapin pagpasok mo sa immigration, I'm talking, kasi galing kami ng Moscow pero I'm sure naman na yung mga iba ganun din. And then ang hahanapin pa sa airport, paglalabas ka sa immigration, is hindi lang sa immigration, kahit sa baggage counter parang tinatanong din, pero most lang nagtatanong doon, tatanungin nila yung swab test mo. Siyempre tatanungin kung negative, hindi ka palalabasin. And then of course the passport. Passport kailangan. Kung wala ka namang passport, kung gumamit ka ng travel documents, kagaya ng may nakasama kami na nag-travel, kumuha lang siya ng travel documents, binigyan siya sa embassy sa Russia, and then yun ang ginamit niya. I think with the passport, I think depende kung ano yung ibibigay na travel document sa'yo, then makikita naman nila, alam naman ng immigration yan. Ganun yung kasama namin, wala siyang visa, matagal na wala siyang visa, and then
kumuha siya ng travel documents. So, punta lang sa embassy natin dyan sa Russia. And then, yun, bibigyan ka ng travel documents. Sarili niya ang ticket. Siya ang bumili ng kanyang ticket. And sad to say, ang story niya, parang 3 beses na siya na hindi naka-fly kasi yung nakuha niyang ticket online is palaging cancel. Kaya transfer hanggang nagkakasabay nga kami nung August 8. Pagdating mo pagdating mo sa transfer country mo, kaya kami ang transfer country namin is Turkey, Istanbul. Hindi ka naman nadadaan sa hindi ka naman lalabas. So, tingnan mo lang yung kung saan ka pupunta. Titingnan mo hintayin mo yung gate mo, makikita mo naman sa monitor nilang malaki. Then punta ka sa gate mo. And sadly, kagaya na ang experience namin pagdating namin sa Istanbul, naghintay kami ng flight, 3 hours kaming naghintay. But nung mag-open na yung gate, in-announce nila na have a problem. This is not the airline problem. The aircraft can accommodate you, sabi nila, but the problem is in Philippines, hindi raw ma-accommodate. Kaya out of kaming mga nandun na naghihintay sa gate na mag-fly from Istanbul to Philippines, ay 43 lang ang pinasakay. So, ibig sabihin, naiwan kami, but they make sure naman na priority namin the next flight, same time, the next day. So, naghintay kami ng 24 hours hanggang finally, naka-fly kami the next flight. Do 24 hours, binigyan naman kami ng pagkain doon sa Istanbul, pero tulugan hindi. Pero meron namang resting place doon na pwede kang mahiga. Yung mga mahahabang beds, ganun, nahiga kami doon. Doon ka na rin walang liguan, pero pwedeng magugas, malinis naman ang mga toilet nila. And then nung naka-flight na kami, wala, doon sa area, nagbigay lang sila ng immigration card, yung dating pinipilapan natin, usual na yon. Then pagbaba sa airport, ang unang sasalubong sa'yo is OWA. Doon sa OWA, doon na mag-fill up ka, tingnan nila yung QR code. That is the most important. Yan. Kaya wag kayong uuwi nang hindi naka-fill up ng QR code. I'm just talking this time. Kung mag-iiba man yung mga nila, yung mga procedure, then yan ang antabayanan ninyo. Pero pag yung mga uuwi ngayon, yan lang naman. And then titignan nila yung QR code kung may QR code ka para walang hassle. Then siyempre, passport, lahat-lahat, yung swab test mo, and then may fill upan ka. Pag naka-fill up ka, bibigyan ka na ng pagkain. Bibit-bit mo na yung pagkain. Yun ang ipapasalubong nila, and I'm so happy na yun ang unang pinasalubong. And then, pagkatapos mo sa OWA, sasabihin nila ang procedure na go to the immigration. So, bago ka papasok ng immigration, nandun naman yung mga mama, yung mga sales lady, sabi nila, bago kayo lalabas, baka gusto nyo mag-duty free, open ang duty free natin, pero hindi na kami nag-duty free noon kasi sabi nila, yung kayong magkakasama, isang bus. Pag napuno yung bus, aalis. Maghintay kayo ng next biyahe. Sa amin, yung mga OFW, pag OFW ka, free lahat-lahat. Pero yung mga non-OFW, makikita naman kasi pag nag-sign ka sa balikpinas.ph, makikita. And no problem kahit hindi mo na-renew yung OWA mo, wala namang problema. Ako naka-renew ako kasi nag-renew ako dyan sa pinadala ko sa Berlin yung form through email, pinadala ko yung bayad through bank. Pero yung kasama ko, hindi naman kasi na-expire na yung yung OWA niya. That's not a problem kasi may record ka naman na dati kahit hindi mo na-renew. Hindi problema yun. So, kung dating may record ka na noon, walang problema. So, huwag yung problemahin yan kung hindi ka naka-renew. Yun ang nakita namin. And then, paglabas mo, kukunin mo na yung bagahe. Pag kuha ng bagahe, nandiyan na yung sasalubong.
bus, sabi nila. Nandun yung bus ng OWA. Then pagdating mo sa bus, yun, dadalhin ka na sa hotel mo. Pagdating sa hotel, of course, dun kayo sa lobby, i-briefing kayo. Then, nandun yung may nakabantay sa bawat hotel, may nakabantay ng mga pulis. Dun sila nakabantay, nakatoka sila dun kasi siyempre hindi pare-parehas ang dating. Araw-araw may dumating, araw-araw may aalis sa hotel. So, i-briefing kayo, ganito. Kung tatanungin nyo kung nakaswab test ba, hindi na kailangan ng ang RC-PCR, I think no. Kakailanganin talaga yung certificate mo na you are negative. Kahit vaccinated ka, kahit may ipapakita ka, halos lahat ng kasama namin vaccinated, pero iisa lang ang in-honor. I think that one is coming from Hong Kong o China, kasi ang hawak niya na vaccinated is yellow card. Ano ang benefit pag nakahawak ka ng yellow card? 7 days ka lang. 7 days ka lang sa quarantine facility. So, sa amin ngayon, vaccinated or not, kahit may certificate ka na binigay ng doktor kung saan ka galing, pag hindi yung official yellow card, hindi aaksepin yan. Ang naitutulong lang pag vaccinated ka, malelesen yung number ng quarantine day mo. But, vaccinated or not, mag-swab test ka pa rin at the 7th day. Yan ang patakaran na nadatnan namin. So, as I said, it might happen and it might be different rule from kapag galing ka ng iba't ibang country, except yung mga naka-red country kasi meron ding biyahe galing sa Malaysia, Indonesia, Thailand, yung mga naka-red, yung mga ngayon galing sa India, kasi di ba doon yung ngayon maraming Delta variant. So except ibang usapan na yun pag galing ka doon, hindi ko alam. Ang ano ko lang yung, kasi maraming nagtatanong, vaccinated na ako. No, being vaccinated would not help you na ma-exempt ka sa quarantine o malesen yung quarantine mo. Hindi. Yung pagdating namin, hindi. Kasi kung sasabihin ko na kaming magkakasama, kasi kung sino yung magkakasama sa aircraft, halos kayo din magkakasama na papunta sa hotel. So, we have the same briefing. So, out of kaming magkakasama na pumunta dito, merong isang nakahawak talaga ng yellow card. Yellow card ngayon ang issue ngayon kaya yung mga sinasabi nila dito sa Manila, yung mga paalis na ang hawak ay dapat kailangan kumuha ng yellow card kasi yun ang ino-honor na daw sa iba't ibang country. So, isa lang. And ang narinig ko, ewan ko kung mag-swab test pa yun o hindi, yung nakahawak ng yellow card, official yellow card, kasi 7 days quarantine lang siya. So, that's it. Kung meron pa kayong tanong, tanungin lang sa akin. You may ask dito sa mag-chat kayo o kaya mag-message kayo dito sa YouTube vlog ko, then sasagutin ko. Wag na lang PM, wag na lang private message, para yung tanong nyo, it might be tanong ng iba para masasagot. Salamat. As I said, this is only through our experience to enlighten you, para meron kayong guide. And I'm not giving you na ito ang rule. I'm just telling you na this is our experience. I-share ko lang para naman meron kayong basis. At kahit ganito ang experience namin na sineshare ko, bago kayo uuwi, kung pauwi na kayo, magtanong-tanong pa rin kayo. Dahil ganun ang ginawa namin. Nagtanong-tanong kami sa mga umuwi, and then pinaghalo-halo namin, then yun. Yan lang naman ang requirements, wala na. So, ang pinaka-importante, yung health pass, ito, dahil kakailanganin talaga yan. Kagaya kanina, kinuha nila yung health pass namin, yung number ng health pass, kasi that will be the basis. Yan na lang, that will be the basis for the swab test tomorrow. So, maraming salamat, at hopefully makakatulong